So, sa ano guys, sa hyperbola. So, actually parang parehas lang siya ng ellipse. Pero yung operation niya kasi is minus. And yung sa ellipse, nagbabago yung A and B ng position. Then yung sa hyperbola, yung X and Y kung sino yung positive. Doon makikita kung saan naka-open yung parabola mo. Kung parehas ba siya, kung naka-up tsaka down or naka-left tsaka right. Kasi yung hyperbola, di ba yung graph niya pwedeng ganito. Then pwede rin siyang nakaganyan. Ang layo na sinasabi, kapag yung given is nasa origin, yung center niya, sa gitna ibig sabihin. So, duma tayo. Yung sa origin. Centered at the origin. So, ibig sabihin guys, kung ito yung Cartesian natin, dito yung center niya. Sa point ng 0, 0. So, yun. So, ngayon, paano natin ito gagawin? So, meron tayo guys na formula ng standard equation ng hyperbola. Standard equation. So, meron tayong x squared over a squared minus y squared over b squared equals 1. So, ito yung standard equation niya, no? Kapag ganito yung form, ibig sabihin, nasa horizontal yung hyperbola natin. Bakit? Kaya? Kasi guys, yung x natin yung positive dito. So, pag nasa horizontal, yung hyperbola, naka-open to sa left tsaka sa right. So, bali ganito yung magiging itsura ng graph mo. Kapag positive yung x natin. Yung x squared, bin natin. Kasi dito guys, negative siya, di ba? Kasi naka-minus nga. Then, sabi natin, kapag y squared naman, over a squared minus x squared over b squared equals 1. Ito naman guys is vertical. So, kapag vertical siya, ganito yung ng graph mo. Nasundan? Hindi. Naintindihan ba? Hoy. Nagigets hindi. Hindi na nga ito. Ayun naman. Pero ganun siya ginagawa. Then sabi nga natin guys, kapag yung x and y, wala siyang pair na number. Nasa origin yun, di ba? Same siya sa circle. Sa ibang conics. Ganun lagi yun. Ibig sabihin nagka-transform yung itsura ng center or vertex. Nakadepende kung may pair yung x or y. Kasi kapag meron siyang pair na number, yung x and y, nasa form na siya ng HK eh. Or nag-move na yung center or vertex. Anyways, continue natin. Ano pwede pag-aralan dito? So, may mga kinungka dito guys na vertices at saka foci tapos asymptote. So, may mga formula rin yung guys, pero kung ano ka naman sa tawag dito, sa pag-graph, hindi, magkaiba sila sa ellipse. Dito kasi guys, sabi natin, yung hyperbola, wait lang masyadong matutok. Yan. Yung hyperbola naka-minus eh. Pero naka-equate din sa 1. Yung hyperbola na, yung ellipse, naka-plus yun guys. Ang gumagalaw dito is yung x tsaka y. Kung positive yung x mo, horizontal. Kapag positive yung y, vertical yung graph. Pagdating naman sa ellipse, yung gumagalaw dun yung a tsaka b. Basta sa ellipse, yung a is always greater than b. So, pwede nga dito yung a nun sa x squared or pwede yung a muna sa y squared. Pag hindi mo siya naiintindihan, try mo panoorin to sa yung conics ko dun. Kung may time ka. Anong finite math? Hindi ko yun alam eh.
Mr. AG na din finite math. Hindi ko yun alam. May na ako sa terms. Yun ba yung MMW? Baka. Anyways, may kinuha ditong vertices, tapos foci, and asymptotes. So, solve natin para maintindihan. So, example tayo, no? Number 1. Akala mo may number 2 no? Number 1 lang pala. So, let's say meron tayo guys x squared over 9 minus y squared over 16 equals 1. So, ano kaya magiging tsura ng graph natin? Naka-opens ba siya upward, downward, left, or right? Left and right pala. Up and down, left and right. Wala naman pala nakikinig eh. Natigil na natin to guys. Joke. So basically guys, sabi natin pag hyperbola naka-minus, so yung given x squared over 9 minus y squared over 16 equals 1. Then kapag subtraction guys, ibig sabihin hyperbola. Then yung x squared natin is positive. So kapag yung x squared is positive, which means yung hyperbola natin is horizontal. So, kung horizontal siya guys, it opens left and right, no? Opens left and right. Ayun yung patandaan mo doon. So, ngayon kailangan na natin kunin yung mga a squared, a tsaka b natin. Kasi nga kukunin natin yung vertices. Tapos yung foci. So, sabi natin guys, yung a squared, hindi yun nagbabago, di ba? Kung mababa man yung number mo dito sa ilalim ng x mo na positive, yun pa rin yung magiging a. Tapos yung b squared natin, that is 16. Then, sisimplify kasi ang kailangan lang natin is a tsaka b. So, i-square root lang naman yun. So, yung a magiging 3. Plus minus siya, di ba? Then, yung kabila naman, magiging 4. So, yun na. Meron tayo nyan, guys. Pwede na natin yan i-move. So, sabi natin, guys, yung graph ng hyperbola is horizontal. So, kapag gumawa tayo ng ganito, yung center neto ay 0, 0. Bakit? Kasi, wala kang pair yung x and y mo. And galing dito, kukunin natin yung vertices. Yung a natin siya yung magiging vertices natin, no? So, dahil yung a natin is 3 plus minus, mag-move ka ng left tsaka right 3 units. So, alam naman natin kasi guys na paganda yung graph. So, dito ka mag-move na. So, 3 units. So, 1, 2, 3. Ito yung positive 3 natin. Then, sa kabila naman, yung negative. Then, kahit ganun muna siya, okay na yun. Anyways. So, yung ordered pair, marunong naman siguro kumuha nun. Ito 3, 0. Ito negative 3, 0, no? Yan. Then, yung B sa taas lang nun, guys. So, 1, 2, 3, 4. Ito yung 4. Then, sa baba yung negative. And, syempre, meron ka na yan. Kunin mo na yung foci. Yung C naman, kunin mo. Wherein yung C na ito, guys, pares lang yung sa Pythagorean. Kapag naman sa ellipse, naka-minus to. Kasi yung foci, guys, nasa labas siya ng graph. Kung ito yung vertex mo, nasa labas yun. Kaya naka-plus yun dito. Then kapag naman ellipse, nasa loob yun, di ba? Maalala, kaya siya minus. Mas malit kasi yung foci sa vertex kapag ellipse. Then kapag sa hyperbola, mas malaki yung units o yung basta distance ng foci sa center kaysa sa vertices. Ewan ko nagigets, pero ganun siya. Anyways,
Sa plug na natin, magkakaroon tayo ng a squared that is 9 plus yung 16 natin na b squared. Then magkakaroon tayo ng 25 sa c squared. And square root na natin yun. Magkakaroon tayo ng plus minus 5. So, ibig sabihin, kung nasan yung vertex mo guys, yung vertices, doon mo ilalagay yung foci. So, 5 na to. Ito na yung 5 na positive, then 5 din sa kabila na negative. Then, kung nasan yung foci, kung nasan yung vertex, doon lagi naka-open yung parabola. Ganun siya. Dito kasi binabox to eh. Kung kukunin mo yung asymptote. Doon may formula naman yun. Pero wag natin munang kunin ngayon. Pero ganun siya ginagawa. Ito yung asymptote nila. May formula rin yun. Ganun siya na guys. And minsan kino-convert din to or sinisimplify. Hindi. Tina-transform into general form. Yung general form ng mga conics, pare-pares lang yun. Then, kinukuha dito yung mga ordered pair. So, kung marunong ka tumingin ng graph, makukuha mo yun. Like, eto, yung 4 tsaka negative 4. Itong point na to is 0, 4 yan. Then, ito naman, 0, negative 4. So, kung marunong kang tumingin ng graph sa Cartesian, kahit hindi mo na gamitin yung formula eh. Kasi may mga, para siyang formula or guide to solve for the ordered pair ng mga points. Pero kung sabi ko nga, marunong ka tumingin ng graph, kahit hindi mo na gamitin yun, bibilangin mo na lang yun eh, kung saan nakalagay. Anyways, ano siya ginagawa? Kung ilalagay natin yung asymptote guys, pwede naman, kaya lang, baka kapusin tayo eh. Pero wag na. Pero kapag horizontal kasi guys, yung hyperbola natin, naka b over a siya. So, yung asymptote, that is y equals plus minus b over ax. Then, kapag vertical naman, baliktad lang yan. Magiging a over b. Anyways, so tayo. Number 2. At sabi ko nga, kung di mo maintindihan, try mo dito. Baka magets mo. Ang maayos. Sana. Number 2 na. Naantok na ako Nabos energy ko So, let's say meron tayo guys na 9y squared minus 4x squared equals 36. Diba nakikita? So, pag ganito guys yung given, so ito naka-general form yan eh. Hindi siya naka-general form, pero kailangan mo siya ayusin, no? To standard form. Kasi ang general form guys, naka-equate sa 0. So, hindi naman siya naka-equate sa 0. So, hindi siya general form. And, kailangan yung right side, kapag ginawa natin siyang standard form, dapat naka-equate sa 1, no? So, unang gagawin is, i-divide natin to lahat by 36. Each terms. Then, simplify mo siya. So, which means, yung 9 over 36, magiging divisible by 9. Magiging y squared na to, over 4. Then, minus, yung 4 over 36 naman. Sasagot ka? Sige. Gutin mo kunin mo yung yung lahat. Tanggal? Mainipin eh. So, ayun na. Anuhin mo na lang. Sundan mo na lang kung naiintindihan. Medyo na-drain na ako. Ano topic? Ano to? Conics. So, meron tayo ditong y squared over 4. Then, sa kabila, yung 4 tsaka 36 divisible by 4 yan. So, magiging x squared na lang siya over 9. Then, yung 36 over 36 magiging 1. So, standard form na to. And remember guys, sa case na to, yung y squared natin is positive. So, kapag positive yung y squared, sabi natin, that is vertical yung hyperbola. Vertical. And kung vertical yung parabola natin, it opens up and down.
upward, tsaka downward. Sabihin. Nasusundan ba? Sana gets. And yun na. So, pwede mo na kunin yung a squared tsaka b squared kasi hindi naman nagpapalitan yun, guys. So, yung maging a squared natin dito yung 4. Then, yung b squared natin magiging 9. Then, eto, yung a, magiging plus minus 2. Then, yung b naman natin, magiging plus minus 3. And para kunin natin yung c, so, pupunta ka sa c squared equals a squared plus b squared. Then, ipa-plug mo yung mga value. So, magkakaroon ka dito ng 4 plus 9, which is magkakaroon tayo ng c squared. And yung c natin, guys, is magiging square root of 13. Nasusundan? Ito yung c, ito yung b, ito yung a, ito yung mga kailangan. Then yung asymptote naman, syempre, kung vertical, sabi nga natin, nagpapalit lang yan, di ba? Sa pagdating sa asymptote, magkakaroon ka ng y equals a over b, x plus minus. Pag vertical, plus minus a over b. Kapag horizontal, b over a. So, makuha mo yun kasi meron ka ng a tsaka meron kang b. So, magiging 2/3 x yung equation niya. So, ayun siya ngayon. Ngayon, kung graph mo siya, madali lang. So, ayan. Gawa ka ng ganyan. Then, sabi natin, yung standard form niya is wala namang pair yung x and y. So, ibig sabihin, nasa origin. Yung center. And kunin mo yung a, that is 2 units, up and down. So, alam na natin na vertical, di ba? So, 2 units dito. Tsaka sa baba. Ito yung 2. Ito yung negative 2 natin. Then, galing dito, kunin mo na yung foci, square root of 13. So, ano ba yung square root of 13, guys? Pag sinimplify mo siya into, approximate mo siya into decimal. So, nasa pagitan siya ng square root ng 3 tsaka 4. So, something 3 point something. So, kaya ito yung 3 natin, guys. So, nandito yung parte. Yung c natin. Sa baba. Basta nasa pagitan siya ng 3 tsaka 4. Basta yan. Ganun siya. Basta ganun. Sana visualize. Then, opens upward. Tsaka down. And yung b natin, guys, 3. Lagay mo dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito yun. Then, gawa mo ng box. Then, kunin mo yung asymptote. Pagkukonekin mo lang yun yung mga kanto. Basta ganyan, something like that. Yan, ayun na. On dyan na lahat. Sundan. Nagets mo? Kahit paano? O hindi. Okay lang yan. Huwag ka na lang sa ibang content creator kung hindi mo nagets. Mas magets mo doon. Anyways, ganun siya ginagawa.